Magandang araw po. Ako po pala si Joyce Bustamante. Isa po akong caregiver dito sa UK. Nagmahal ako sa lalaking inakala kong matino. Yung akala kong seryoso, totoo tapat. Pero sa huli, ako rin palang niloko't ginawang tanga. Akala ko tapos na ang lahat, na hindi na muling magtitiwala ang puso ko. Hanggang sa dumating siya. At ito ang kwento ng buhay ko. Joyce, maging malakas ka, okay? Wala siyang kwentang tao kaya dapat ka na talagang mag-move on. Hindi niya deserve ang mga luha mo. Sambit ni Ariana, ang matalik na kaibigan ni Joyce Bustamante. Si Ariana kasing nagsiwalat sa nakitang pagtataksil ng kasintahan niyang si Benny. Mahirap man para sa kaibigan pero talagang kailangan niya ring malaman ang katotohanan. 3 taon ng overseas Filipino worker si Joy sa United Kingdom at ang kanyang trabaho ay pagiging caregiver. Kung sino-sino ang kanyang nagiging amo para lamang makapag-ipon, lalo pangat marami silang pangarap ni Benny. Ngunit ngayon, mananatili na lang talagang pangarap yon. At ang masama pa, ang pangarap sana nilang bahay ay wala naman talagang nangyari. Bisyo at pambababae lang pala talaga ang inaasikaso ni Benny. Ang lalaking yon talagang nagpakasasa sa dugot pawis niyang pera na akala niya ay napupunta sa pagpapatayo ng bahay. Kung bakit kasi hindi agad nahalata ni Joyce ang lahat. Hikbi ng hikbi si Joyce. Inilalabas niya sa kanyang mga luha ang lahat ng kanyang hinagpis. Gustong-gusto na niyang sumigaw ngunit nasa trabaho siya ngayon. Mabuti na nga lang talaga at tulog ang matandang inaalagaan niya. Nasa may hagdan ngayon ng dalaga, nakaupo. Malapit lang yon sa kwarto ng matanda kaya naman mabilis lang din siyang makakalapit kung magtatawag man ito gamit ang bell. Joyce, tahan na. Kung nandyan lang ako, kanina pa kita niyakap. Magpakalakas ka ha? Huwag kang susuko. Magkikita at magbabanding pa tayo, di ba? Pagpapakalma ni Ariana. High school pa lamang sila, matalik na talaga niyang kaibigan ng babae. May asawa na ito at kasalukuyang buntis sa 2nd anak. Bessie, salamat Pasensya na. Panay ang iyak ko. Hindi ko lang talaga matanggap na ganun ang mangyayari. Akala ko si Benny ng pinakamatinong tao sa mundo. Kitang-kita mo naman, di ba? Kung paano niya ako mahalin nang nandyan pa ako sa Pinas. Malungkot nang ngumiti si Ariana. Hinawakan nito ang screen na parabang hinahawi din ito ang kanyang likod. Ganun naman talagang mga tao, Bessie. Lahat sila nagbabago. Gago lang talaga yung Benny mo. Hindi niya pinaalagahan lahat ng sakripisyo mo riyan para sa inyong dalawa. Pinunasan ni Joyce ang kanyang pisngi gamit ang likod ng palad sabay singhot. Sige na, Bessie. Magpapaalam na ako dahil baka magising pang alaga ko. Maraming salamat ulit. Mag-iingat kayo riyan at pakihilo na lang ako sa inaanak kong si Arvin. Paalam niya. Siya, mag-iingat ka rin dyan. Huwag ka nang umiyak, okay? See you soon. Matapos nyon ay si Joyce na rin ang pumatay sa tawag. Tumayo na nga siya sa kinasasadlakan at nagtungo pabalik sa kwarto ng alaga niya. Ngunit napatalon siya sa gulat nang pagbukas niya sa pinto. Bumulaga sa harapan niya si Warren Cristiano, ang Filipino-American na amo niya. Lola ng lalaking kanyang inaalagaan at isa ito sa talagang consistent sa amo niya simula pa nung maging caregiver siya sa United Kingdom. Sir Warren? Gulat niyang wika sa pangalan nito. Ano pong ginagawa niyo rito? May pagkautal pang sambit ni Joyce. Nakakaintindi naman sa wikang Filipino si Warren dahil ang ama nito ay isang tubong Cagayan at napangasawa nga ang ina nito na isang Amerikana. 8 taon ang tanda na binata sa kanya. Kung si Joyce ay 19 na taong gulang na, si Warren naman ay nasa 37 na at hanggang ngayon nga ay wala pa ring asawa. Taimtim lang muna siya nitong tinitigan bago tuluyang sinabing nasa isip nito. Sorry, narinig kong naging usapan niyo ng kaibigan mo. Mula sa simula hanggang sa magpaalam kayo sa isa't isa. It wasn't my intention so I'm really sorry. Paghingi ni Warren ng tawad. Mahalata naman sa boses nito na talagang sinserong lalaki. Okay lang yun, sir. Pasensya na po pala. Nag-iiyak pa ako rito sa inyo. Mas inuna ko pa ang heartbreak ko kaysa alagaan talagang lola nyo. Si Joyce naman ang humingi ng tawad na tinanguan lang ni Warren.
Ilang minuto silang binalot ng katahimikan. Pareho lang silang nakatayo roon at titig na titig sa isa't isa. Hanggang si Joyce na rin ang nagbawi ng tingin. May gusto sana akong sabihin na proposal para sa'yo. I know that this is so sudden. Pero alam mo naman din na matagal na talaga akong kinukulit ng ina ko. Rinding-rindi na rin ako kaya naman igagrab ko ng opportunity na to. Binalik ni Joyce ang kanyang tingin sa binata. Kunot ang kanyang noo na simbolo ng kanyang pagkakuryoso. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya talagang sabihin ni Warren ang gusto nitong sabihin. Hindi rin kasi alam ng dalaga kung ano pa ang sunod na sasabihin. Kaya pinili na lang talaga niyang manahimik. Gusto ko sanang offeran ka ng 20 million. Kapalit nyon, ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Alam mo naman na kailangan ko ng tagapagmana, di ba? Pero dahil wala naman akong makitang matinong babae, hanggang ngayon ay binata pa rin ako. Napasanghap ng malakas si Joyce. Naitakip niya rin ang kanyang mga palad sa kanyang bibig. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Parang naputol din ang dila niya. Hindi alam ng dalaga kung anong sasabihin sa binata. Para siyang naging estatwa sa loob ng ilang minuto. Pasensya ka na. Talagang desperado na akong magkaanak. Hindi naman na rin ako bumabata. Kaya kung papayag ka, mas mabuti yun, Joyce. Pero, bakit ako, sir? Ano pong nakita niyo sa akin para akong piliin niyo? Bakit hindi ikaw? May mabuti kang puso, Joyce. Ramdam ko yun at alam ko. Dahil nakikita ko naman kung paano mo alagaan at asikasuhin si Lola Petra. Tinuturing mo talaga siyang para mo na ring lola. Pero, sir, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon agad, Joyce. Bibigyan kita ng 1 buwan. At kapag nakapag-decide ka na, puntahan mo ako para sabihin ko ano nga bang desisyon mo sa alo ko. Nginitian siya ng malaki ni Warren at mahinang tinapik ang kanyang balikat. At pagkatapos nga nyon ay iniwanan na siya ng binata. Sa kanyang pag-iisa, may mga katanungang nabuo sa kanyang isipan. Hindi lubos akalain ni Joyce na bibigyan siya ng 20 million ni Warren para lang magkaroon ng anak. Naghalo-halo na tuloy sa utak niya mga pangyayari. Hindi alam ni Joyce kung iiyak ba siya, tatawa o kaya naman ay magtatalon sa tuwa. Hindi kaya baliw na siya pero bakit naman siya matatawag na baliw, diba? Nagbalik na lang si Joyce sa kwarto ni Lola Petra ngunit mahimbing pa rin ang tulog ng matanda. Inayos na lamang niya ang kumot ni Lola Petra bago siya naupo sa pwestong para talaga sa kanya at malalim ngang nag-isip. Sa sumunod na mga araw, para ba talagang gumagawa ng paraan ng tadhana para mas pagtagpuin sina Joyce at Warren? O baka si Joyce lang talagang nag-iisip noon? Kung dati naman kasi ay once in a blue moon lang talaga sila magkatagpo dahil may trabahong lalaki. Sir Warren, nandiyan po ba kayo? Hindi na nakatiis sa tanong ni Joyce. Isang araw habang mag-isang nagkakape si Warren sa living room. Walang naging imik si Warren. Ngingiti-ngiti lamang ito kay Joyce. Binabalik-balik ang titig mula sa kanyang ulo hanggang paa. Naanimoy nanunuya talaga. Sir naman, sabi mo ibibigyan mo ako ng 1 buwan para mag-isip. Bakit parang gusto mo na agad ng sagot? May kasamang pagpadyak na wika ni Joyce. Akala mo'y bata siyang nagmamaktol. Si Warren naman ay talagang tumawa lang ng mahina sa naging asal niya. Sabay banat sa kanya ng, You're cute when you're annoyed. Ewan ko sa'yo, Warren. Mas lalong lumaki pa nga ang ngiti ni Warren. Para itong nanalo sa loto at kung titingnan pa nga ang mga mata nito, may mababatid na pagkislap. Hindi ko akalain na kikiligin pala ako ng sobra sa pagtawag mo pa lang ng pangalan ko. Ganito ba talaga ang pakiramdam yon? Hala, sir, ang OA mo naman. Bahala ka ng Aryan. Pupuntahan ko na lang si Lola Petra. Mabuti pa siya, magandang kausap. Dito ka muna. Gusto pa kita makausap eh. I'm sure naman na tulog pa si Lola. Hindi alam ni Joyce kung anong uunahin na iisipin. Ang paghawak na ni Warren sa kanyang kamay o ang sinabi nito. Oh, I'm sorry. Napahigpit ba ang paghawak ko? Hindi ko intensyon yun. Pasensya na. Sambit ng binata nang bitiwan nito ang kamay ni Joyce. Inalis na muna ng dalaga ang tila bara sa kanyang lalamunan at saka siya nagsalita. Ayos lang sir. Hindi naman po naging mahigpit ang paghawak niyo. Nagulat lang talaga ako.
Napatango si Warren. Mabuti naman kung ganon. Ayokong nasasaktan ng magbibigay sa akin ng anak. Wow, sir ah. Wala pa nga akong sagot pero parang kampante kayatang papayag na ako. Ramdam ko lang. Tsaka, at sa lakas ng karisma ko to, hindi ka papayag? Kinindatan pa nga ni Warren si Joyce at mapang-akit ng ngumiti. Kaya naman para kay Joyce, pakiramdam niya ay malalaglagan pa yata siya ng panty. Mangarap ka na lang talaga riyan ng gising, sir. Iwan na kita. Mas kailangan ako ni Lola Petra. Napahawak sa dibdib si Warren. Umakto pa ito na akala mo'y nasaksak ng patalim sa puso. Ouch ah. Ang sakit mo naman. Kailangan ko na nga yatang ilabas ang tinatago kong charm sa pangungumbinsi. Napailing-iling na lamang si Joyce pero may konting pagngiti dahil hindi niya rin naman maitatanggi na talagang kinikilig siya. Sino naman kasi ang hindi bibigay sa kagwapuhang taglay ni Warren? Isa pa, mabait pa ito at bonus pa nga ang pagiging businessman nito. Kumbaga sa antas ng buhay, isa ito sa mga alpha, may kapangyarihan at kayamanan na kanilang magagamit sa kahit na sino, lalo pa nga sa kapuspalad. Kaya nang maisip yun ni Joyce, unti-unting nawala ang kanyang ngiti habang pumapanhik. Hindi sila nararapat ni Warren. Ang kailangan lang naman kasi talaga ng binata ay anak. Hindi siya kasama roon. Napakasakit naman ng kapalaran niya. Nasaktan na nga ng dating kasintahan, muli na naman siyang masasaktan kapag pumayag siya sa kasunduan. Gustong-gusto na ni Warren na hilahin ng mga araw para maging isang buwan na ang lumipas matapos ng araw na pag-alok niya kay Joyce. Bago pa man niya marinig ang usapan ni Joyce sa matalik nitong kaibigan, may plano na talaga si Warren na alokin ng babae. Mula pa nung unang araw na dumating ito sa kanila para magtrabaho, parang may kung anong bumulong kay Warren na nahanap na niya ang babaeng magbibigay sa kanya ng anak. Anak na gagawin niyang tagapagmana sa kanyang ari-arian. Warren anak, wala ka ba talagang balak mag-asawa? Ang tagal na naming hinihintay ng aming apo. Makulit na pag-usisa ng kanyang ina na si Amara Cristiano. Matataas na itong magsalita sa wikang Filipino dahil kasalukuyan ngang naninirahan ng kanyang ama at ina sa Pilipinas. Mom, ilang ulit ko po bang sasabihin na wala pa talaga eh. Ang gusto ko maging nanay ng anak ko ay yung talagang iiwan sa akin ng mga bata. Alam niyo naman po noon pa man, wala na talaga sa isip kong mag-asawa. Yun naman ang paulit-ulit na sagot ni Warren sa ina. Ang ama naman niya ay nagiging tagapagtanggol niya rin. Love, hayaan mo na si Warren. Sadyang hindi pa niya talaga nakikita ang babaeng tinatadhana sa kanya. Kapag dumating naman yon, panigurado yung anak mo. Hindi makapapayag na hindi damihan ang magiging anak nila. Hindi ba Warren anak? Yes dad, thank you. Ganun lagi ang siste nila sa tuwing tatawag sa kanya mga magulang. Hindi naman mapagtaguan ni Warren dahil kapag hindi siya sumagot, paniguradong kinabukasan ay nasa harap na niya ang ina. Nasa pangangalaga naman ng binatang kanyang Lola Petra dahil naggagamot ito. May sakit kasi sa puso ang kanyang lola tapos ay may hika pa. Kaya minabuting nasa UK na lang ito kaysa sa Pilipinas. At para nga mapabilis ang pagdidesisyon ni Joyce, naging consistent siya sa pangungulit sa dalaga. Lalo pa nga kapag mag-isa ito. Kaya naman laking tuwa ni Warren nang magbunga na nga talaga ang kanyang ginagawa. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat, sir. Kaya naman, sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Kailangan ko rin kasi ng pera para mapa-opera ko si tatay na nasa Pilipinas at mabalik sa amin ang lupang sinasakahan niya. Kapag naipanganak mo na siya, hindi mo siya pwedeng bitbitin. Hindi rin niya dadali ng apelido mo, Joyce. Sana nagkakaintindihan tayo sa bagay na yon. Alam ko naman na mangyayari yun, sir. Ano nga ba naman ang may pagmamalaki ko sa'yo? Isa lamang akong hamak na tao. Ulang kahit ano. Kaya para sa kapakanan na rin nila, hayaan ko na lamang sila sa inyo. Kung ganon, may bibigay akong kontrata sa'yo. At gusto ko rin sana na hanggang maaga ay makabuo na tayo. Kailan mo ba gusto, sir? Kung gusto mo ay mamayang gabi na? Pilyang saad ni Joyce kaya hindi napigilan ni Warren na matawa. Huwag mo ako hinahamon, Joyce. Baka ngayon pa lang dito mismo sa kinatatayuan natin ay angkinin na kita. At ayun na nga, ang naghamon sa kanya ay natamemen na lamang.
Tumawa na lamang ulit si Warren at inaya na nga niya ito na magpunta sa opisina niya. Nakahanda ng kontrata. Tanging pirma na lamang nila parehong kulang. Pumirma na muna si Warren bago niya yun binigay kay Joyce. Basahin mo muna ng mabuti bago mo tuluyang pirmahan. Kung magbabago man ang isip mo, hindi ako pumapayag. Ito naman si Sir, ang atat. Hindi pa nga nababasa oh. Tsaka sinabi ko bang magbabago pang isip ko? Good. Wala na akong sapat na oras para maghanap pa ng iba. At sa'yo lang talaga ako may tiwala, Joyce. Sabi ng binata at tumangulang siya. Hayan, finish na. May pirma na nga ang dalaga at talagang wala na siyang kawala pa, kundi ang sumunod sa kasunduan nila ni Warren. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka magiging handa, Joyce. Mahinahon na sambit ng binata. Nang tingnan ito ni Joyce ay may kung anong tinitipa ito sa telepono. Hanggang sa maramdaman ng dalagang vibration ng phone niya at nang chinek niya yon ay napatakip siya sa bibig niya. Sir, ang bilis mo naman pong mag-transfer ng pera sa bank account ko. Naiiling na sambit ni Joyce. Ngumiti lang si Warren. Mas okay na yan. So, kailan ka ulit magiging handa? Ngayong gabi na lang po, sir. Nauutal na sagot ni Joyce. Ramdam niya ang pag-iinit ng magkabila niyang pisngi. Ayaw na niyang patagalin pa. Kung pwede naman na ngayon na lang nila gagawin ni Warren. Kahit ang totoo niyan ay hindi pa talaga handa si Joyce. Alright, after dinner umakyat ka na sa kwarto ko. Hihintayin kita ron, Joyce. Wika ni Warren. Nagpaalam na rin ang dalaga kay Warren. Lumabas siya sa opisina nito at nagtungo siya sa kanyang silid. 1 taon pa naman ang kontrata ni Joyce bilang caregiver ng lola ni Warren. Nakasaad naman sa kontrata nila na kapag tumunton sa 3 buwan, ang magiging anak nila ay saka siya aalis sa tuuwi sa Pilipinas na parang hindi nagkaroon ng anak. Iisipin pa lang ni Joyce na kalilimutan ng sanggol na daladala niya sa sinapupunan niya sa loob ng 9 na buwan ay parang naninikip na agad ang dibdib niya. Kahit papano naman ay mabuting tao si Joyce. Siyempre, may pakialam pa naman siya sa anak niya. Isang anak para sa 20 million pesos. Para kay tatay. Para to sa buhay namin na nasa Pilipinas. Pagbibigay niya ng lakas ng loob, huminga pa ng malalim si Joyce. Kakayanin natin to, self. Ikaw pa ba? Sumapit ang gabi ay talagang naghanda na si Joyce. Pumili pa siya sa mga damit niya na susuotin hanggang sa napili na lang niya ang puting bestida para naman hindi nakakahiya kay Warren. Halos ibuhos na rin ang dalagang perfume niya. Bagong lahat ay tinawagan na muna niya ang kanyang ina. Sa huli ay nag-video call na lang sila. Anak, ang laki ng pinadala mo ngayon ah. Wika ng inay Rosa niya. Opo inay, para po yan sa pagpapa-opera kay itay. Pagtupos din po sa sakahan natin. Ang laki nitong 250 milyon anak. Inay, kulang pa nga po yan eh. Basta next month po ay magpapadala rin po ko. Si Miguel po 1 taon na lang ay gagraduate na siya. 1 taon ka na lang dyan anak? Kapag nakaraos na tayo, kahit papano umuwi ka na rin. Dito ka na lang magtrabaho sa atin anak. Sa isip ni Joyce ay maaaring yun na nga ang gagawin niya. Pag-iisipan niya rin kung anong negosyong ipapatayo niya. Hindi pwedeng maubos na lang basta ang 20 million pesos niya. Dapat may iba pa silang negosyo maliban sa sakahan. Oo naman inay, gusto ko na rin po na palagi kayong nakakasama ni na tatay at Miguel. Kaya hintayin niyo lang po ko riyan. Sige anak, ikaw rin. Mag-ingat ka dyan ah. Paalala pa ng inay Rosa niya. Opo. Mahal na mahal ko po kayo, inay. May lambing na sabi pa ni Joyce sa kanyang ina. Bago niya ibinaba ang tawag. Nag-ayos ulit ng sarili niya ang dalaga at panay ang buntong hininga niya. Heto na, lalabas na siya ng silid para puntahan si Warren. Ngayon ay nasa tapat na si Joyce ng kwarto ng binata. Kakatok na sana siya nang bumukas na ito agad. Good evening po. Bati ng dalaga. Ngumiti lang si Warren sabay hawak sa kamay niya at inila siya papasok sa loob ng kwarto nito. Maganda at malaki ang silid ni Warren. Napaka-manly ring tingnan at nalalanghap na agad ni Joyce ang gamit na pabango nito. Pinaupo siya ni Warren sa couch at itinuro nito ang center table kung saan na may wine doon at 2 glass wine. Kinakabahan ka ba?
Tanong ng binata kay Joyce, kaya tinanguan niya ito. Alright, kaya naganda ako ng wine para mawala ang kabang nararamdaman mo. Nahihiyang ngumiti lang si Joyce. Mabait talaga ang binatang amo niya, kaya dapat lang talaga nasuklian niya rin ito ng kabaitan. Ngunit first time ito ng dalaga at sa buong buhay niya ay ngayon lang niya naisipan ng tila kumapit sa patalim. Binigyan na siya ni Warren ng alak at nanginginig pa ang mga kamay niya nang hawakan niya ito. First time ko rin pong uminom nito. Hindi kaya malasing ako? Medyo nababahalang tanong ni Joyce. Nope, hindi yan. Isang lagok lang, Joyce, ay kaya mo na. Giit pa rin ng lalaki. Dahan-dahan ang nilagok ni Joyce ang alak. Ramdam niya ang pagdaan ng malamig na likido sa kanyang lalamunan. Sa umpisa ay nalasahan niyang matapang na alak. Halos mapapikit si Joyce dahil tatablan nga agad siya nito. Ngunit kalaunan ay nalasahan na niya ang tamis. How's the taste, Joyce? Malambing na tanong ni Warren. Hindi na namalaya ni Joyce na nasa tabi na niya ito. Sobrang tapang ng lasa niya. Mapait sa umpisa pero kalaunan ay tumamis din naman. Parang baliktad lang sa buhay ng isang tao, no? Yung tamis ay akala mo pang habang buhay na. Pero may pait din palang karugtong nito. Wala sa sariling sabi ni Joyce. Nagawa pang ihalin tulad ng dalagang buhay sa alak. Kung sa bagay ay wala naman talaga itong pinagkaiba. Ang buhay nga ay parang alak. May pait, may tamis. Pero laging may lasang hindi mo malilimutan. Katulad ngayon ni Joyce, nagawang lokohin ng nobyo niya na inakala niyang matinong lalaki. Kaya ito rin ang nagtulak para sa dalaga na tanggapin ang inaalok ng kanyang amo. Mas mainam na ito, may pera pa siyang makukuha sa dati niyang kasintahan. Sakit, hinagpis at puot lang ang ibinigay sa kanya ni Benny. Tama ka. Hindi naman ganun ka-perpektong buhay natin. Kahit mayaman ka pa, mahirap po kung ikaw man ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Hindi mo makakamit agad-agad ng panghabang buhay na kasiyahan. Lahat tayo'y dumaraan sa butas ng karayom. Lahat tayo'y naranasan ng masaktan at magtiis. Napalingon naman si Joyce kay Warren. Parang may pinaghuhugutan din ng binatang amo. Pero hindi naman halatang nabigurin ito sa pag-ibig ni hindi nga makahanap ng babaeng magsisilang ng anak nito. Dumapo ang mga mata ni Joyce sa mapula nitong mga labi at bigla ay nakaramdam siya ng init ng katawan. Lalo na nang makita kung paano gumalaw ang lalaguka ni Warren. Ito na yata, tinamaan na yata siya ng espiritu ng alak. Kusang lumapit si Joyce sa lalaki na ikinalingon nito. Joyce. Maging ang boses ng lalaki ay tila may lambing na rin. Mukhang handa na ako, Warren. Mahinang sambit ng dalaga at dahan-dahan na siyang humawak sa dibdib nito. Mabilis na hinuli ni Warren ang kamay ng dalaga at tinitigan pa niya ito. Namumungay ang mga mata ni Joyce at bumaba rin ang tingin niya sa labi nito. Then let's do this. Pagkasabi lang ni Warren ay sabik na inangkin niya ang mga labi ni Joyce. Humawak siya sa batok ng dalaga at mapusok na niya itong hinalikan. May kumawala ng kung ano sa bibig ni Joyce. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Habang hinahalikan siya ni Warren, parang iba ito sa pakiramdam sa tuwing si Benning humahalik sa kanya. Kaya mas lalong nalulunod si Joyce. Pinangkos siya ni Warren at maingat na ibinaba sa malambot nitong kama. Ang huling naalala ng dalaga ay nagtagumpay ang pagpupunla nilang dalawa ng gabing yon. Akala niya magigising siya kinabukasan na may pagsisisi. Ngunit wala, dahil aminado siyang nag-enjoy siya sa ginawa nila ni Warren. Ano? Uulitin natin ang nangyari kagabi? Mahinang tanong ni Joy sa binata. Marahil kasing pula na ng kamatis ang magkabila niyang pisngi dahil sa init. Nasa dining room na sila, kumakain ng breakfast at na-late nga ng gising si Joyce. Si Warren ang nagpakain sa lola nito at nagpainom ng gamot dahil naintindihan ng binata na napagod siya kagabi. Para makasigurado tayo na may mabubuo talaga, Joyce. Caregiver ka at alam kong may pinag-aralan ka tungkol sa bagay na yun. Mahinahon na paliwanag ni Warren sa kanya. Bakit hindi pwedeng isang gabi lang, sir? Drop the formality, Joyce. Warren na nga ang itawag mo sa akin last time eh. Oo na nga.
pero bakit uulitin pa? Sa pagkakaalala ko hindi lang natin isang beses na ginawa yun, 'di ba? Nakatatlo ka pa. Anong nakatatlo? Pareho silang nagulat nang marinig ang boses ni Lola Petra. Tulak-tulak ng isang kambahay ang wheelchair nito at naabutan nga silang nagdidiskusyon ng kung ano. Lola, anong ginagawa niyo rito? Magalang na tanong ni Warren sa abuela. Wala naman. Kanina ko pa hinahanap si Joyce. Ano tong narinig ko ngayon lang, apo? Kayong dalawa ba ni Joyce ay may namamagitan sa inyo? Seryosong tanong ng matanda. Bigla'y kinabahan si Joyce. Napatingin siya kay Warren na parang hindi man lang kinabahan ng binata. Tumayo si Warren at nilapitan siya. Tumingin siya rito ng may pagtataka. Lola, si Joyce po palang magiging ina ng anak ko. Sambit nito. Anong ibig mong sabihin, apo? Naguguluhan na tanong ni Lola Petra sa apo. Ayusin mo, wag mong biglain ang lola mo. Mahinang sita ni Joyce kay Warren. Nobya ko na nga po pala si Joyce, Lola. Nanlaki ang mga mata ni Joyce kasi naman hindi niya inaasahan na yun ang sasabihin ng binata sa lola nito. Napatingin tuloy sa kanya si Lola Petra. Akala niya magagalit ito pero bigla na lang itong napapalakpak na animoy nanalo sa isang paligsahan. Hindi nga nagkaroon ng problema sina Joyce at Warren kay Lola Petra. Halatang gusto ng matanda si Joyce para sa apo nito. Naiwan ulit sila sa kusina, nag-uusap pa rin tungkol sa nangyari sa kanila kagabi. Bakit yung iba one night stand lang, tapos nakakabuo agad ng isang gabi lang? Usisa pa rin ni Joyce kay Warren. Kunot ang noon niya dahil hindi niya talaga maintindihan si Warren. Bakit nga ba kailangan pang ulitin kung tapos na, 'di ba? Tanong pa ni Joyce sa kanyang sarili. Para makasigurado lang naman tayo, Joyce. Option lang ba yun? Pwede naman nating hintayin. Kung sure na tayong wala talaga, saka tayo uulit. I don't think so. Ano nga I don't think so? Aminin mo na lang na gusto mo pa ulit, Warren. Napailing pa si Joyce dahil yun talagang naisip niya kung bakit gusto nitong ulitin pang nangyari. Fine. Nag-enjoy ako. Parang ikaw ay hindi. Nakataas na kilay na tanong ni Warren. Kumuha ng isang butil na kanin si Joyce at pabiro niyang ibinato yon sa binata. Sabi na Natawa lang si Warren at nangalumbaba ito sa mesa habang pinagmamasdan siya. But I'm curious. Paanong hindi I'm your first? Sabi ni Warren na parang nag-aalangan pa. Napanguso si Joyce. Siguro iniisip nito kung bakit birhen pa siya sa kabila ng pagkakaroon niya ng nobyo sa Pilipinas. Pero lang naman ang binibigay ko sa ex ko. Hindi ko siya pinagbibigyan kung gusto niya ng alam mo na. That's why gusto kita. Hindi agad nagpapagamit sa iba. Though perang pinaghirapan mo ang binibigay mo. Kapag mahal mo ay wala ka ng pakialam sa pera. Pero iba pa rin kung sariling puri mo. Yun na nga lang meron ako. Pero ano yung pinagsasabi mo na gusto mo ko ha, Warren? Don't tell me, nahulog ka na agad sa akin? Natatawang tanong ni Joyce sabay turo sa binata. Isa yan sa nagustuhan kong pag-uugali mo, Joyce. Kaya dapat ganyan lang. Pero pag-iisipan ko ulit ang sinabi mo kanina. 1 o 2 linggo na muna. Hintayin natin. Dapat mahiya ka sa akin kung hindi tayo nakabuo agad. What? Natatawang tanong pa rin ni Warren. Isa lang ang ibig sabihin nun, Warren. Mahina yung ano mo. Sigaw ni Joyce na natatawa rin. Bigla ay napatayo ang binata at nagulat naman si Joyce kaya napatayo rin agad siya. Mahina pala ha? Oy, Warren! Anong ginagawa mo? Umikot sa kabilang table ang dalaga. Dalahabulin nga siya ni Warren na parang hinahamon niya nga ito sa sinabi niya lang kanina na mahinang ano nito. Warren, ano ba? Tumigil ka nga! Huwag mo ko habulin! Sigaw ni Joyce. Sinisikap niyang lumayo upang hindi siya nito magawang abutin. Ngunit sadyang maliksi at mabilis kumilos ang binata. Kaya nahuli nito ang bewang niya at hindi na siya pinakawalan pa. Gotcha! Sambit ni Warren. Sinimulan na siyang kilitiin ng binata kaya pinaghahampas niya ito sa kamay.
Sige, hintayin nating maging mahina ka rin ngayon hanggang sa umiyak ka sa pagmamakaawa sa akin. Pilyong sambit pa ni Warren kay Joyce. Sa huli ay natuloy nga ang sinabi nito na pagmamakaawa ni Joyce. Tumigil din ito sa ginagawa. 2 linggo lang nakalipas ay nakaramdam na ng kakaiba sa kanyang katawan si Joyce. Joyce, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Warren nang madatnan niyang dalaga na nakaupo sa dulo ng hagdan. Mabilis niyang dinaluhan si Joyce at maingat na hinawakan sa siko. Ayos lang ako, Warren. Nahihilo lang ako at parang… Hindi natuloy ng dalagang pangungusap niya nang tila ay may naalala siya. Joyce, hey! Napatingin si Joyce sa binata at alam na niyang dahilan kung bakit siya nahihilo, na kung tutuusin ay madalas na itong nangyayari sa kanya. Warren, sa tingin ko… Pabitin na saad pa ni Joyce. Ano, Joyce? Nag-aalala pa ring tanong ng lalaki. Buntis na yata ako. Sandaling natigilan si Warren, parang pinoproseso pa sa utak nitong sinabi ni Joyce hanggang sa mapasigaw na lang ito sa saya. Nakaramdam din ng kasiyahan ng dalaga, subalit bakit tila may naramdaman din siyang konting kirot sa dibdib. May baby na nga sa sinapupunan ni Joyce, ngunit alam niya ang magiging papel niya sa buhay ng kanyang anak. Dahil pagkatapos ng kontrata nila ni Warren ay wala na siyang hahabulin pa, na kahit ang karapatan niya sa anak ay mawawala na rin. Inilagaan naman siya ni Warren habang nagbubuntis siya. Pero nagulat sila pareho nung aalamin nila sana ang gender ng baby nila. Magkakaroon sila ng kambal, isang lalaki at isang babae. May nabuo sa isipan niya si Joyce. Warren, akin na lang anak nating babae. Hindi ba isa lang gusto mo? Isang anak lang magiging tagapagmana mo. Nasa boses ni Joyce ang pakikiusap sa binata. Ngunit sa lamig ng mga mata ni Warren ay alam niyang hindi siya pagbibigyan nito. Wala akong sinabi na isa lang, Joyce. Ang pinag-usapan lang natin ay anak ko. Kaya hindi mo pwedeng kunin sa akin ang isa ko pang anak. Handa akong dagdagan ng pera para 2 silang iiwan mo sa akin. Hindi ka pwedeng magdalawang isip pa. Nakapirma ka na sa kontrata. Mahabang sambit ng binata at napayuko na lamang si Joyce. Dapat tumupad ang dalaga sa naging kasunduan nila ni Warren. Hindi siya pwedeng magdalawang isip dahil malinaw ang pinag-usapan nila. Naintindihan ko, Warren. Simula nun ay nagbago ng paikitungo ni Joyce sa lalaking unti-unti na sana niyang nagugustuhan. Akala niya'y magawa niyang pakiusapan ito pero hindi nangyari. Nang gabing yon ay hindi nakatulog si Warren dahil naaalala niya ang pinag-usapan nila ng dalaga. Parang nagmamakaawa ito na wag niyang kunin ang isa pa nilang anak. Maski siya ay nasurpresa na kambal pa lang magiging anak nila at ayaw ni Warren na ilayo sa kanyang isa pang kambal. Ngunit parang nakaramdam ng paninikip ng dibdib ang binata. Kung si Warren man ay ayaw niyang mawalay sa isa pa nilang anak, paano naman si Joyce na ito mismong maghihirap sa loob ng 9 na buwan at higit na sa panganganak? Think, Warren, dapat stick ka sa naging plano mo. Pangungumbinsi ni Warren sa sarili. Pero napahilamos na lang siya sa mga palad niya. Parang ayaw rin ni Warren na mawalay sa mga bata si Joyce. Dapat nasa tabi lang silang dalawa ng mga anak nila. Makalipas ang 9 na buwan, nanganak na nga si Joyce. Bago pa lamang siya nanganak, ay naisip na talaga niya ang umalis agad. Ayaw na ng dalaga na magtagal pa siya sa mansyon ng pamilya ni Warren dahil ayaw niyang mas ma-attach siya sa mga anak niya. Yung tipong hindi na maiisip pa ni Joyce ang umalis. Kaya kahit labag man sa kagustuhan ng dalaga, ay nagpalipat siya ng kwarto sa ospital. Total naman ay may bago na siyang kapalit sa pag-aalaga kay Lola Petra at hindi naman niya malalabag ang nasa kontrata. Sandali lang tinitigan ni Joyce ang kambal at kinuhanan niya ng litratong mga ito. Kahit wala sa plano kong lahat ng to, mahal na mahal ko kayong dalawa. Sorry kung hindi ako pwedeng magtagal para sana masamahan ko pa kayo. Gusto kong makasama pa kayo pero kailangan ko na talagang umalis bago pa man magdalawang isip ko. Mahabang pahayag ni Joyce at maingat niyang hinalikan ang noo ng 2 sanggol bago niya tinawag ang nurse na nagtutulak ng wheelchair niya.
Lumabas lang saglit si Warren, bumili siya ng bouquet para sana kay Joyce. Sasabihin na niya sa dalaga na pwede nilang kalimutan ang napagkasunduan nilang dalawa. Hahayaan na niyang manatili ito sa tabi nila. Naisip kasi ng binata na pwede naman silang maging isang pamilya kahit nagsimula pa sila sa kontrata. Dahil alam ni Warren, mahirap para sa mga anak niyang lumaki na walang ina at ayaw niyang maranasan yun ng kambal. Subalit pagbalik ni Warren sa ospital ay hindi na niya nadatnan pa roon si Joyce. Iniwan niya lang sa hospital bed pero pagbalik niya ay talagang wala na roon ang dalaga. Nang araw na yon ay pinahanap ni Warren ang babae, ngunit nabigo siya ni hindi man lang nagpaalam sa kanya si Joyce. Wala siyang natanggap na text message, maski sulat lang naman ay wala. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Warren ipahanap si Joyce at nalaman niyang umuwi na ito sa Pilipinas. Nakangiting naglalakad sa airport si Joyce. Sa wakas ay nakauwi na rin siya sa bansang pinagmulan niya. 2 taon siya sa Canada. 4 na taon na rin ang nakalilipas nang basta na lang umalis si Joyce sa ospital nang hindi siya nagpapaalam kay Warren. Desisyon niya ang kusang umalis dahil doon din naman mauuwi ang lahat. At kailanman ay hindi nakalimutan ng dalaga ang 2 niyang munting anghel. May lungkot man pero masaya naman siya dahil magandang kinabukasan ang naghihintay sa mga anak niya. Habang nasa poder ni Warren. 3 buwan lang nagpapahinga noon si Joyce nang naisipan niya ulit magtrabaho sa ibang bansa. Dahil ibinalik niya ang pera ng binata, iniwan niyang ATM card niya na kalahating milyon lang ang nabawas. At sa 1 taon lang ay nagawa niyang bayaran yon. Tama, ibinalik niya ang pera ni Warren. Dahil ang kanyang mga anak ay hindi kasing halaga ng pera, mas mahalaga ang kambal. Dada! Dada! Umiiyak na sambit ng isang bata. Napahinto si Joyce sa paglalakad nang makita niyang batang babae. Hala, gulat na sambit ng dalaga at dinaluhan niya ito. Hi baby, why are you crying? Sa tansya ni Joyce ay marahil na sa edad na 3 taon ng bata. Pulang-pula ang kilay nito, mga mata at ilong. Pinunasan ng dalaga ang basang pisngi ng bubwit. Si Dada ko po, si Dada. Humihikbing sambit pa ng bata. Marahil ay naligaw ito sa airport at hindi na napansin pa ng mga magulang. Nawala ka sa mommy at daddy mo, baby? Malambing na tanong ni Joyce at habang tinititigan niya ito ay parang nakaramdam siya ng kung ano. Parang gusto ng dalaga na yakapin ito at halikan sa buong muka. At ewan ba ni Joyce kung bakit ganun na lang ang nararamdaman niya. Opo, Dada, Dada ko. Sabi pa ng batang babae at isinubo ang hinalaking daliri hanggang sa buhatin ito ni Joyce at pinatahan. Tutulungan kitang hanapin ang daddy at mommy mo, baby. Basta wag ka nang umiyak, okay? Tumango ang bata at yumakap ang malulusog nitong mga braso sa leeg ni Joyce. Binuhat na niya ito at hinilang maleta niya. Mabuti na lang ay naunang pinadala ng dalaga ang mga pasalubong niya para sa pamilya niya para hindi siya mahihirapan. Unang ginawa ni Joyce ay hanapin ang mga magulang ng bata bago niya ito ire-report. What's your name, baby? Ayla po. Ayla po ang pangalan ko. Ayla. Wow, ang cute naman ng pangalan mo, baby. Thank you po. Ayla Joy po talagang name ko. Nakapagtataka lang para kay Joyce dahil ang bilis din palang tumahan ng bata nang nasa bisig na niya ito. Marahil ay natakot si Ayla nang mawala ito sa mga magulang. Kasing cute mo ang pangalan mo, Ayla. Pero same tayo, may letter C at E lang sa Joy. Ang pangalan ko naman ay Joyce. Mahinahon na paliwanag ng dalaga. Ang ganda rin po ng pangalan mo. Nakangusong sambit ni Ayla. Napangiti si Joyce at ang bilis pa ng pintig ng puso niya habang pinagmamasdan ng maamo nitong muka. Parang pamilyar ito kay Joyce. Hindi niya lang maalala. Tsaka po, ikaw ay maganda. Hindi napigilan ni Joyce na halikan ng matambok na pisngi ni Ayla. Natutuwa talaga siya para sa bata. Sobrang cute nito. Kung pwede lang iuwi na niya ito sa kanila ay gagawin sana niya. Pero hindi naman pwede. Baka ngayon ay nag-aalala na ang parents ni Ayla. 1 oras ding naglibot-libot sa airport sina Joyce at Ayla. Hindi nila nahanap ang mommy at daddy nito. Ngayon ay nagsimula na itong umiyak.
Kaya napagdesisyonan na lang ni Joyce na dalhin sa Lost and Found office ang bata. Po? Wala pa ho ni isa sa nag-report na may nawawalang bata? Gulat na tanong ni Joyce. Siya na mismo ang nag-report na naligaw sa airport si Ayla at marahil ay pinaghahanap na rin ito ng nasa kabila. Wala pa po kasi ma'am eh. Sabi ng isang security guard. I-announce nyo na lang po na may bata rito, sir. Kawawa naman po siya at alam mo na nag-worry na rin ang mommy at daddy nito. Tiningnan ng security guard si Ayla na ngayon ay nakayakap sa likod ng binti ni Joyce. Kanina pa ito nakanguso at may hinang hikbi pang maririnig. Ma'am, sigurado po ba kayo na hindi niyo siya anak? Bigla itanong ng lalaki at kumunot naman ang noo ni Joyce. Tiningnan niya rin si Ayla. Inosenteng nag-angat din ito ng tingin sa kanya. Sir naman, kung anak ko po yan, hindi ko na ire-report. Hinahanap niya rin pong daddy niya eh. Ganito na lang po ma'am. Isulat niyo na lang po ang pangalan niyo rito at contact number. Kapag may nag-report na rin po rito saka kami tatawag. Paano ang bata? Pwede niyo naman pong hintayin ng guardian ng bata at saka kayo aalis ma'am. Pero kasi, kailangan ko na rin pong… Napahinto sa pagsasalita si Joyce nang maramdaman niya na humigpit ang yakap ng kanyang binti si Ayla. Parang ayaw nitong umalis siya at maski siya ay ayaw niya ring iwan ng bata. Sige na nga po, maghihintay na lang ako rito hanggang sa makabalik ang guardian niya. Ngayon ay nasa loob pa rin sila ng Lost and Found office. Hinihintay ang parents ni Ayla. Joyce, I'm hungry po. Ang cute na bata ay nagsalita. Napabaling si Joyce kay Ayla. Hindi na niya pinansin pa ang tinawag sa kanya. May chocolate ako rito sa bag ko, baby. Pwede bang yun na munang kakainin mo? Malambing na tugon ng dalaga. Marahan pa niyang pinisil ang pisngi nito. Pero sabi po ni Dada, bawal ako mag-eat ng chocolate, Joyce. Yes, lagi mong tatandaan yan, Ayla. Pero may tubig din naman ako rito. Okay po, chocolate na lang po muna. Pantawid gutom. Tama po ba ako, Joyce? Mahinang napahalakak si Joyce. Talagang cute na bata ang kasama niya ngayon. Opo, tama yon. Ito'y pantawid gutom. Sang-ayon ng dalaga at binalatan na muna niyang chocolate. Sabay binigay kay Ayla. Inilabas na rin niya ang dala niyang tumbler. At tawagin mo akong ate. Huwag sa pangalan ko lang. Ay, sige po. Thank you po ulit, Ate Joyce. Malambing na sabi ni Ayla at masayang kumakain na ito ng tsokolate. Tinawagan naman ni Joyce ang inay Rosa niya upang ipaalam dito na mamaya pa siya makakauwi sa kanila. Pinagmamasdan lang ng dalaga si Ayla. Habang nakaupo ito ay gumagalaw ang binti. Hindi niya alam kung bakit tila may koneksyon sila sa isa't isa. Ayla, sino palang kasama mo bago ka pa nawala sa dada mo? Curious na tanong ni Joyce. Kasama ko po ang kuya ko, tapos si Yaya Lara po. Nag-vacation po kami ron sa UK. Dahil na rin po death anniversary ng lola ni Dada. Paliwanag ni Ayla na ikinatango ng dalaga. Bakit ka nawala sa kasama mo, Ayla? Hindi ko po alam, Ate Joyce. Nawala na lang po kasi sila sa paningin ko eh. Malungkot na sambit ni Ayla. Okay lang yan. Darating din sila at hahanapin ka nila rito. Kaya magtiwala ka lang, okay? Hindi kita iiwan dito hanggat wala pang daddy mo, Ayla. Thank you po, Ate Joyce. Hindi mo ako pinabayaan. Hinalikan nito ng dalaga sa pisngi. Ang gaan-gaan talaga ng loob niya sa bata. Alam naman niya kung bakit parang nangungulila rin siya. Dahil nagkaroon siya ng mga anak na sandali niya lang nakapiling. Kaya sa katauhan ni Ayla ay tila unti-unting napuna ang nararamdaman niyang pangungulila. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng boses ng batang lalaki. Ayla! Ayla Joy! Sigaw ng bata at humahangos na lumapit ito sa kanila. Napatayo na rin si Joyce at inilalayan niya si Ayla na makababa sa upuan. Kuya Axel! Umiiyak na tawag naman ni Ayla sa kapatid nito. Nagsalubong ang kilay ng dalawa nang makita niyang kuya ng bubuit. Parang halos magkasing laki lang naman ng mga ito. Where have you been? I told you na huwag kang lalayo sa amin ni Yaya eh. Sita ng batang lalaki.
Alam naman ni Joyce na hindi nito intensyong pagalitan ng kapatid, pero hindi lang nito napigilan ng emosyon. Sorry po, Kuya Axel. Worried na si Dad at papunta na rin siya rito. Ayaw na niya tayong ipasama kay Yaya Lara. Ikaw kasi, kung saan-saan ka na lang nagsusuot. Pinayak mo pa si Yaya, oh. Napangiti ang dalaga. Talagang mahal na mahal nito ang kapatid. Ang cute nilang tingnan. Ang mga anak ko kaya, ganito rin kaya ang baby boy ko sa kapatid niya? Hindi ko hayaan na mawala ang isa kong anak kahit ilang minuto lang. Naiiling na sabi ni Joyce. Binitbit na ng dalagang maleta niya at nilapitan si Ayla, kasamang kuya nito at ang yaya na umiiyak pa rin. Ayla, aalis na rin ako. Dumating na ang guardian mo. Singit ni Joyce. Napalingon sa kanya ang dalawang bata. Ngunit si Joyce ay napako ang tingin sa batang lalaki. Umawang ang labi niya sa gulat. Kambal pala kayo? Hala, ang cute niyo namang tingnan. Who are you? Kunot noong tanong ng bubwit. Lumuhod si Joyce upang magpantay ang mukha nila ng bata. Siya po si Ate Joyce, Kuya. Hindi niyo po ako iniwan kanina. Siya po ang savior ko. Ate Joyce, siya naman pong kakambal ko, si Kuya Axel Jones po. Pakilala ni Ayla. Axel Jones? Pogi rin ang pangalan mo. Axel, next time. Sabi ni Joyce at hinawakan niya parehong kamay ng kambal. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ng kakambal mo. Kahit ilang segundo pa huwag mong hayaan na mawala siya sa paningin mo. May sakit sa puso kapag nawalay ka sa kanya. Tama naman na may pinaghuhugutan ang mga katagang lumabas sa bibig ni Joyce. Until now ay parang sariwa pa rin sa alaala niya ang pag-iwan niya sa mga anak niya. Wala lang talaga siyang choice. You're so beautiful. Sambit ni Axel na ikinahalakhak naman ni Joyce. Hindi niya inaasahan na yun ang pangalawang katagang lalabas sa munting bibig nito. Thank you, handsome. So, ikaw nang bahala sa twin sister mo, ah? Hinarap na ni Joyce si Ayla. Hinaplos niya ang pisngi nito. Tumutulis na naman ang labi ng bubwit. Alis ka na po? Tanong ni Ayla. Yes, baby. Baka nag-aalala na rin sa akin si Inay. Magkikita pa ba tayo ulit, Ate Joyce? Gusto mo ba? Siyempre naman po, Ate Joyce. Kaya lang hindi ako nakatira dito sa Maynila. Nasa malayong probinsya ako. Pero pwede mo akong tawagan. Ibibigay ko sa yung contact number ko. Ihintayin kong tumawag ka sa akin. Nakangiting sambit pa ng dalaga. Pagkatapos nga nun ay niyakap ni Joyce ng mahigpit si Ayla at tahimik na nanonood din sa kanila si Axel. Can I hug you? Singit ni Axel. Tumango si Joyce. Oo naman. Tugon ng dalaga at siya na mismong yumakap sa bata. Parang si Ayla rin ang kayakap niya. Nagpasalamat pa si Yaya Lara kay Joyce, saka siya tuluyang nakaalis at todo kaway pa si Ayla. Nagmamadaling pumasok sa loob ng airport si Warren at hindi na niya nakita pa ang babaeng palabas na rin. Saktong nakayuko rin kasi ang dalaga. Dada? Tawag ni Ayla nang makita siya. Doon lang tila nawala ang tinik sa lalamunan ni Warren nang makita niyang kanyang anak na babae. God, baby. Bakit ka ba nahiwalay sa kuya mo at sa yaya niyo? Tanong ng binata at agad niyang binuhat ang anak. Hinalikan ni Warren ang pisngi nito at tinitigan ng maamong mukha ni Ayla. Sorry po, Dada. Paghingi nito ng pasensya at napatingin naman si Warren kay Axel. Nang sabihin kanina ni Yaya Lara na nawawala si Ayla ay para siyang aatakihin sa puso. Nagalit siya nung una at nasabihan pa niyang pabaya ang babysitter ng mga anak niya. Kaya nang makita na okay lang pala si Ayla, sakalang kumalma si Warren. Are you okay, Axel? I'm fine, Dada. May babae po kanina nakasama si Ayla. Binalingan ni Warren ang anak niyang babae. Sino yun, anak? Siya pong tumulong sa akin na hanapin sina Kuya at Yaya po, Dada. Sinamahan niyo rin po ako rito. Pero umalis na po si Ate Joyce. Paliwanag ng bata. Ang unang napansin ni Warren ay pangalan na binanggit ni Ayla. Ano yun ulit, Ayla? Anong pangalan ng babae? Nagtatakang tanong ni Warren sa anak. Kapangalan ko po siya, Dada. Joyce po pangalan niya.
Siya po si Ate Joyce. Hindi alam ni Warren kung ang Joyce ba nakakilala niya at si Joyce na nakakilala rin ng anak niya ay iisa. Ngunit may kutob siya sa bagay na yon. Kanina pa ba siya umalis, Ayla? Nung umalis po siya, Dada, saka ka naman po dumating. Bumilis ang tibok ng puso ng binata sa narinig. Kaya naman, inaya na niyang lumabas sa mga ito. Bit-bit pa rin niya sa bisig si Ayla. Si Axel naman ay nakayaya Lara. Hindi na alintana ni Warren ang init ng panahon pagkalabas nila ng airport. Kahit nagrereklamo na ang kanyang anak. Hinanap ng binata si Joyce at parang nawalan siya ng pag-asa nang hindi ito nakita. Marahil ay ibang Joyce ang kilala ni Ayla. Hanggang ngayon ay hinahanap pa talaga ni Warren ang dalaga. Nagbago ng isip niya noon. Hinihiling na sana niya na manatili sa kanyang poder si Joyce. Subalit umalis agad ito nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Nasaan po ba kasi itong may-ari ng sasakyan? Halatang hindi po pinark ng maayos. Kaya paano tayo nito makakaalis, Sinay? Natigilan si Warren nang marinig niya ang pamilyar na boses na yon. 4 na taon na ang nakalipas ay kilalang kilala pa rin talaga ni Warren si Joyce. Parang nagmumula ngayon sa sasakyan ng binata. Hintay na lang natin, anak. Gusto ko na rin po talagang makauwi sa atin, Inay. May jet lag pa ako. Si Ate Joyce po, Dada. Siya na nga po yun, Dada. Sigaw bigla ng anak niyang si Ayla at itinuro pa ang pwesto ng dalaga. Kasama nitong isang ginang. Nakuha ni Ayla ang atensyon ni Joyce, kaya napatingin ito sa kanila. Ngunit nang makita nga siya, ay nagulat ito. Warren? Sambit ni Joyce sa pangalan niya at halatang nagulat din ito. Nagpababa si Ayla at nagmamadali itong lumapit sa dalaga. Parang napako mula sa kinatatayuan si Joyce. Hindi lubos akalain ni Warren na una nitong makikilala ang anak nila at ngayon nagtagpo na nga ang mag-iina. Humawak sa kamay ng binata si Axel. Dada, siya nga po ang kasama kanina ni Ayla. Bago ka po dumating. Pahayag ni Axel. Anak mo si Ayla? Hindi makapaniwalang tanong ni Joyce kay Warren. Samantala, natigilan na ang dalaga at palipat-lipat ang tingin niya kay Warren at kay Ayla. Tapos dumapo rin ang tingin niya kay Axel. Kung hindi lang namamalikmata si Joyce o kung totoo mga nakikita niya, ay mga anak niya rin ang dalawang bata? Long time no see, Joyce. Sambit ni Warren at lumapit sila sa kinaroroonan ng mga ito. And yes, anak ko si Ayla. Si Axel naman ang kakambal niya. Mga anak mo rin sila, Joyce. Bakit ka umalis noon nang hindi nagsasabi sa akin? Ano? Anak, anong sinasabi niyang mga anak mo rin sila? Singit ng ginang at kunot noong nakatingin ito sa kambal. Magandang araw po sa inyo. Magalang na bati naman ni Warren sa ina ni Joyce. Axel, Ayla, siyang mami niyo. Po? Siya po si Dada? Si Mommy? Gulat na tanong ni Ayla. Si Joyce naman ay hindi na nakaimik pa. Naluluha ang dalaga sa totoo lang at kaya naman pala iba ang pakiramdam niya nung nakita niya si Ayla, lalo na nang makita niya rin si Axel. Mga anak na pala niya ang kambal at hindi man lang niya nakilala. Paano nangyari yun, Joyce, anak? Magpaliwanag ka nga. Ano po kasi? Hindi alam ni Joyce kung anong sasabihin niya dahil naghalo-halo na talaga ang emosyon niya. Totoo po bang sinabi ng dada ko? Ikaw pong mami namin ni Kuya Axel, Ate Joyce? Tanong ni Ayla. Nasa boses itong umaasa na sana nga'y totoong sinabi ng ama. Napalunok si Joyce. Ang tanging gusto na lang niya ng mga oras na yon ay yakapin ng mga anak niya. Kaya napaluhod na ang dalaga at kinulong niya sa mga bisig niya si Ayla. Tumingin pa siya kay Axel at naglahad din ng kamay. Hindi naman nagdalawang isip ang bata at lumapit na rin kay Joyce. Napaiyak na lang si Joyce dahil sa wakas nakita na niya ulit ang kambal na hindi niya akalain na ganito na pala kalaki ang mga ito. Ang ganda-ganda mo naman, anak. Ikaw rin, Axel. Ang gwapo-gwapo mo. Oh my God. Nagtagal ko itong hinintay na makita ulit kayo mga anak ko. Sa halip na umuwi sa probinsya nila si Joyce,
Kasamang Inay Rosa niya at ang kapatid niyang si Miguel ay nanatili na muna sila sa Maynila. Hindi na nakasama sa pagsundo sa kanyang itay niya dahil nagbabantay ito ng rice mill nila. Pumunta sila sa fast food restaurant at katatapos ng kumain ni Joyce. Pinapanood niya lang ang mga anak niya na nilalaro ng kanyang ina at kapatid. That day, bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin, Joyce? Panimula ng binata. Ayokong umalis nun. Pero yun lang ang paraan na naisip ko. Para wag ako masyado ma-attach sa kambal, Warren. Kasi alam ko na kapag magtatagal ako nakasama sila, mahihirapan pa rin naman akong umalis. Pero sana hinintay mo ako. Pero ganun pa rin naman ang mangyayari, Warren. Susundin pa rin natin ang napagkasunduan at ang kontrata. Mas minadali ko na nga ang umalis nun. I'm sorry. Dapat pala maaga kong sinabi sa iyo ang totoo kong plano nun. Natigilan si Joyce sa sinabi ni Warren. May pagtatakang tiningnan niya ito. Anong ibig mong sabihin? Sa pagkakaalala ko, yun ang plano mo, Warren. Nagbago na yun, Joyce. Ano naman yun? Ang plano ko hindi ka na paaalisin. Naisip ko na kasi kapag hinayaan kitang umalis, paano naman ang mga anak ko? Paano ko sasabihin sa kanila ang naging plano ko noong una? Na-realize ko na hindi maganda kung lumalaki sila habang wala ka sa poder nila, Joyce. Kaya nagbagong isip ko. I want you to stay at kahit ang alokin kang pakasalan ako'y gagawin ko. Basta manatili ka lang sa amin. Dahil lang ba sa kapakanan nila? Hindi ba mas mahihirapan ka na pakisamahan ako? Dahil kung hindi ako umalis nun, alam kong mahihirapan ka lang. Empleyado mo lang naman ako, Warren. Mulungkot na sambit ng dalaga. Umiling naman si Warren. Hindi ka naman mahirap mahalin, Joyce. Nakalimutan mo na yata na minsan na kitang sinabihan na gusto kita. I mean it. Pwede naman talaga tayong maging isang pamilya kung hindi lang nangyaring lahat ng to. Pero nangyari na eh. At sa ganitong pagkakataon pa kami nakita ni Ayla. Sana pala hindi na ako lumabas nun. Bumili lang ako ng bulaklak para ibigay sa'yo pero madadatnan kitang wala na ron. Hinanap mo ako kung ganun? Mahinahon na tanong ni Joyce. Hindi niya alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso niya. Sa naisip na posibleng, hinanap nga siya ni Warren. Until now, Joyce. Hindi ko lang talaga nakuha nun ang address mo eh. Magsasalita pa sana si Joyce nang lumapit sa kanila ang dalawang pupuwit. Mami, play po tayo rin kina Lola at Tito Miguel. Maligalig na bulalas ni Ayla. Rest mo na ako, Ayla. I'm tired na. Hinihingal na sambit naman ni Axel. Naglalambing na yumakap kay Joyce ang anak niya. Oh, okay po, Kuya. Ikaw po, Mami, Dada. Pagod ka na rin, anak. Pawis ka na oh. Wika naman ni Warren at maingat niyang hinilang anak. Naglabas naman ng baby wipe si Joyce at binigay niya yon kay Warren. Thanks, Joyce. Tumikim lang ang dalaga at si Axel naman ang tinutukan niya. Titig na titig ito sa ina. Pinunasan din ni Joyce ang pawis ng anak. Kanina pa kita napapansin, anak. Lagi mo akong pinagmamasdan na. Komento niya. Opo, Mami. Maganda ka po kasi eh. Mahinang natawa na lamang si Joyce. Hindi naman nambobolang bubwit niya dahil halatang namamangha si Axel. Ah, talaga? Opo, Mami. True po yan ah. Hindi po ako nagbibiro. Hindi po ba, Dada? Maganda po si Mami. Tanong ni Axel sa ama. Dahilan na natigilan din ito. Yes, son. Your mom is beautiful. Pagsang-ayon ni Warren. Naramdaman agad ni Joyce ang pag-init sa kanyang pisngi. Mana po kay Mami. Diba, Dada? Maganda rin ako, diba po? Makulit na singit naman ni Ayla. Yes, anak. Sang-ayon ulit ni Warren at mapabungis-ngis na nga si Ayla. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Kaya lang umiiyak na si Ayla. Si Axel ay nakayakap sa binti ni Joyce. Bakit ka po alis, Mami? Ngayon lang naman tayo nagkita ah. Umiiyak na sambit ni Ayla. Magkikita naman tayo ulit, anak.
Kailangan lang namin ni na lola at tito mo na umuwi sa ngayon. Paliwanag ni Joyce at tinaplos niya ang buhok ng bubuit. Iyak nang iyak pa rin si Ayla. Ang kakambal nito, kahit tahimik lang ay halatang ayaw rin siyang paalisin. Ayla, uuwi na muna ngayon ng mami mo. Hayaan mo muna siya. Pagod din kasi si mami sa biyahe. Pagkakausap naman ni Warren upang mas maintindihan siya ng bata. Kami rin naman po ni Kuya, Dada. May ano nga po kami. Ano po yun, Kuya? Jet lag, Ayla. Tama po, jet lag. Natawa si Inay Rosa habang pinagmamasdan niya ang mga apo niya. Hindi niya inaasahan na nagkaanak pala si Joyce. Marami man siyang katanungan ay hindi na nag-usisa pa si Inay Rosa. Meron naman siyang tiwala sa kanyang anak at kahit siyang ina hindi siya pwedeng manghimaso kay Joyce. Hihintayin na lang niya na magkukwentong kanyang anak. May pinagkakaabalahan ka ba ngayon, iho? Bigla tanong ni Inay Rosa kay Warren. Nagulat din ng binata. Hindi naman po masyado. Bakit ho? Magalang na tanong ni Warren. Bakit hindi na lang kayo sumama sa amin? Para naman kahit papano makakasama pa ng matagal ang mga apo kong kanilang ina. Nagkatinginan sina Warren at Joyce bago nila binalingan ng kambal na alam nilang umaasa rin sa kanila. Kung pwede rin naman ho sa inyo, tita. Wala naman hong kaso sa akin. Besides, hindi pa po kami nakakapag-usap ng masinsina ni Joyce. Pahayag ng binata. Isasuggest ko sana na isama ko muna mga bata pero alam kong hindi ka papayag, Warren. Takot ka na baka itatakas ko mga anak mo. Singit ni Joyce. Napailing si Warren at bahagyang natawa. May tiwala ko sa iyo, Joyce. Ever since naman. Yung opinion mo lang naman ang hinihintay ko. Kung pumapayag kang sumama kami sa inyo. Kung tutuusin ay malaki na ang pasasalamat ko sa iyo, Warren. Napalaki mo ng mababait at may respeto sina Axel at Ayla. Pero kung hindi ka labisan, kung papayagan mo rin ako na makasama pa sila ng mas matagal. Ikaw pa rin naman ang biological mother, Joyce. May karapatan ka pa rin naman sa kanila. Thank you, Warren. Sa huli nga ay sumama silang mag-aama kina Joyce. Pinauwi na lang din ni Warren ang babysitter ng kambal. Binigyan pa niya ng pera at ilang araw na bakasyon kasama rin ng pamilya ng babae. Pagka-uwi nga nila ay nagulat din ang ama ni Joyce, si Itay Alan. Kasi naman, umuwi ang panganay niya na may bit-bit ng 2 bata at kasama pang daddy ng kambal. Gayunpaman, mainit na tinanggap pa rin sila ng mga magulang ng dalaga. Bungalaw ang bahay ni na Joyce. Kasalukuyan naman silang nasa greenhouse at nakatulog ang 2 bubuit sa biyahe pa lang. Sa halip na dalhin sa kwarto niya ay mas pinili ni Joyce sa duya na lang. Hindi na kailangang paypaya ng mga bata dahil presko naman ang hangin. Ngunit ayaw rin naman ng dalaga na madapuan ng lamok ang kanyang mga anak. Kamusta na pala si Lola Petra? Maya-maya ay tanong ni Joyce nang maalala niya ang dati niyang inalagaan. Nasa mabuting kalagayan na ngayon si Lola Joyce. Alam ko masaya na rin siya kung nasan man siya ngayon dahil nakita ka namin. Nakangiting tugon ni Warren. Medyo nalungkot si Joyce sa nalaman. I'm sorry, Warren. No, it's fine. Mas panatag na rin kami ngayon ni na Mom at Dad. Tsaka matagal na naming natanggap ang kapalaran ni Lola. Yung huling habilin niya lang sa akin ay hanapin ko raw ang ina ng mga anak ko. At huwag hayaan na lumaki sila na walang kinikilalang ina. Kaya sana kapag inalok ulit kita ay huwag mo kong tatanggihan. But Joyce, no pressure, okay? Pag-isipan mo muna. Pero Warren, ngayon pa lang ay parang ayoko na rin lumayo sa mga anak natin. Mahinang sambit ni Joyce. Sapat na upang marinig ng binata. You know na pwede tayong maging isang pamilya, Joyce. Ibigay natin sa kanila ang buong pamilya. Deserve naman nila to, right? Gusto ko rin. Gusto ko pa talaga silang makasama. Ang cute-cute nilang dalawa, oh. Naluluhang sambit pa ni Joyce. Lumapit sa kanya si Warren at pinunasan ng luha sa pisngi niya. Hinapit siya nito palapit at mahigpit na niyakap. Hindi ko naman sila ipagkakait sa'yo, Joyce. Sabi ko nga kanina na may karapatan ka pa rin naman para sa mga bata. Sige, bago ron, ligawan mo muna ako. Hindi na nahiya pa si Joyce na yon ang sinabi niya kay Warren dahil gusto niya rin namang maranasan ulit ang ligawan.
Ang ex-boyfriend kasi ng dalagay nakuha agad ang matamis niyang oo. Palibhasa, gwapo kasi. Ngunit alam ni Joyce na iba si Warren kay Benny. Mabuting tao ito. Patunay na ang pagpapalaki nito ng maayos sa kanilang mga anak. Thank you, Joyce. And I miss you so much. Bulong ng binata sa tenga niya. Kinagat na lang ni Joyce ang labi niya upang pigilan ang ngiti sa labi niya. Pareho lang naman ang nararamdaman nila. Nagising ang anak nila. Naghanda agad si Inay Rosa ng kanilang merienda na ngayon ay masaya silang nakapagsalo-salo. Ayla, Axel. Bukas ay uuwi na muna si Dada ha. Kukuha lang ako ng gamit ko mga anak. Paalam ni Warren sa kambal. Sinusubuan ni Joyce ang dalawang bubuit. Kahit na halos hindi na siya kumain. Isa kasi ito sa mga hindi niya nagawa noon. Kaya ngayon ay bumabawi siya. Saglit lang po, Dada. Balik ka po ulit. Sambit ni Ayla. Oo naman anak. Hindi naman magtatagal si Dada. Dada, saglit na saglit ka lang po ron ha. Singit naman ni Axel. Natawa silang lahat. Napakakulit niyo talaga ng kakambal mo, Axel. Takot din kayo na mawala ang dada niyo? Ang alam ko kagagaling niyo lang sa UK. Si Dada naman ay nasa Pilipinas pa. Mahabang pahayag naman ni Joyce. Iba naman po kasi ngayon, Mami. Kasama na namin kayo ni Ayla. Dapat po kompleto tayo. Di ba po, Lolo? Lola, Tito Miguel? Agad na sinang-ayunan ng pamilya ng dalagang sinabi ng kanyang anak. Tapos sinabi niyang nakahanap agad ito ng kakampi. Natuloy ang pag-alis ni Warren kinabukasan. Bumalik din siya ng bandang hapon at tinuloy nga niya ang panliligaw niya sa ina ng mga anak. Nakilala na rin ni Joyce ang mga magulang ni Warren. Masaya mga ito dahil ang naging nobya ng anak ay ang mommy ni na Ayla at Axel. Kaya naman hindi nagtagal ay ikinasal din naman sila. At muli silang nabiyayaan ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Aaron. Ngayon ay nasa puntod sila ni Lola Petra. Sa UK pala ito inilibing. Lola, nandito na po ang isa niyong apo sa tuhod. Nakangiting sambit ni Warren. Karga-karga niya bunso nila na 6 months old pa lang. Pinaupo naman ni Joy sa damuhan sina Ayla at Axel. Naglagay naman ng bulaklak si Ayla. Ay po, Lola. Nandito po ulit kami. Kamusta ka po riyan? Si Ayla po'y maganda pa rin. Napahalakak sina Joyce at Warren sa tinura ng anak. Aba, love. Tingnan mo tong anak mo. Ang bata-bata pa nagbubuhat na ng sariling bangko. Naiiling na sabi ni Joyce. Hayaan mo na, love. Parang hindi ka pa sanay eh. Natatamang sabi naman ng asawa niyang si Warren. Ikaw naman, Axel, anak. Anong intro mo kay Lola? Wala naman po, Mami. Lola, alam niyo po ba? Ayaw na ni Mami na sundan si Aaron. Pero ako po'y gusto ko pa. Gusto ko pa po na magkaroon din ng baby sister. Tama na po si Kuya Axel dahil may baby brother na po kami. Hala, ayan ka na naman anak. Mami, gusto ko pa po ng baby sister eh. Dada, gusto ko pa po ng isa. Oo, sige. Kami nang bahala ng mami mo, anak. Sang-ayon ni Warren, kaya naman inabot siya ng asawa para lang kurutin sa tagiliran. Ikaw rin, ang hilig mo. Naiiling na sabi ni Joyce. Nope, mahal lang talaga kita, love. Umiiling na sabi ni Warren at tinalikan niya sa pisngi ang asawa. Sus, mahal din naman kita. Pero sa ngayon na hindi mo na kita pagbibigyan, okay? Baby pang bunso natin. Yes, love. Mahigit 1 oras sila sa puntod ni Lola Petra saka sila nagpaalam at tuluyan ng umalis. Sino bang mag-aakala na ang isang relasyon na nagsimula lang sa pirmahan ay mauuwi sa totoong damdamin? Sa mundong puno ng kasinungalingan, kontrata at pansamantalang kasunduan, may isang bagay pa ring hindi kayang ikahon, ang pagmamahal. Dahil ang puso, kailanman ay walang pinipiling simula. Hindi ito nagtatanong kung totoo o peke, kung dapat ba o hindi. Kapag dumating ang tamang sandali, mamahalin mo ang isang tao, hindi dahil sa kung sino siya sa papel, kundi dahil sa kung sino siya para sa'yo.